To Monsignor Rolly and Father Biel, good morning po. At sa inyo pong lahat, happy morning. Pakibati naman po ng inyong mga katabi ng isang magandang umaga at pakitapik sa balikat. Mga kapatid, simple greetings or a tap on the shoulder could be a simple gesture. But di natin alam, napakalaking bagay nito para sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay. At kita naman natin na lahat tayo ay nakaka-encounter ng iba't ibang pagsubok. But then God is with us sa lahat ng bagay na ito. At gaya nga ng ating narinig with our gospel today, the wedding feast of Cana gospel is rich meaning, as it reveals both in the relationship of Mary and Jesus, as well as Jesus' response to his mother. At the feast, the situation seems to speak for itself. In the time and culture of Jesus, a wedding was a significant event that could last for several days. Running out of wine would be a major embarrassment to those hosting the wedding. Mary recognizes the problem and brings it to Jesus, a pity declaration. They have no wine. Jesus responds with, "Woman, how does your concerns affect me? My hour has not yet come." Mary does not tell Jesus what to do or how to do it. She simply states the need, fully trusting in his response to her words. I am drawn to Mary's instruction to the servers. Do whatever he tells you. We know, of course, from this gospel that Jesus responds with an abundant and generous gift of the finest wine, far beyond anyone's imagined expectation. I am in awe of this first public miracle of Jesus. I am also mindful of Mary, the model of advocacy, and how she lays template for intercessory prayer. With this scenario, makikita natin kung paano tayo bilang bayang sumisinta kay Maria ay pinapaalalahanan ng kanyang dakilang presensya kung paano dapat tayo magtiwala sa kanyang anak na si Jesus. Si Maria ay kasama natin sa paglapit sa kanyang anak na may paanyayang gawin natin kung ano ang sabihin ni Jesus. Nakita nga po natin sa Ebanghelyo na may tatlong karakter na nagkaroon din ng tatlong papel upang ang unang milagro, public miracle ni Jesus ay mangyari. At una't higit doon, tatlong bagay rin po ang ipinapaalala sa atin. Una ay yung katangian ni Maria. He lay everything to God, to Jesus. Ipinagkatiwala niya ng lahat. At ang sabi lang niya, do whatever He tells you. Maraming pagkakataon sa ating buhay, we tend to pray with a solution and outcome in mind. Why don't we try to model Mary's complete trust in our relationship with our Son? Yes, we do state our needs and concerns, although we know that He knows them. We have been trying to step back and simply lay them before Him, as Mary did. Kasi alam ni Maria na kayang gawin ng kanyang anak ang lahat. Kaya alam ni Maria na hindi rin siya mahihindian ni Jesus. At alam ni Maria ang capacity at katangian ng kanyang anak. Kaya ipinagkatiwala niya. At yun din ang paanyaya sa atin ni Maria. Sundin natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. And isang bagay lang din naman ang ginawa ni Jesus. He turned the water into wine. At ito yung pangalawang bagay na ipinapaalala sa atin na God uses ordinary things
para sa mga dakilang bagay na pwede mangyari sa ating buhay. Madalas tayo ay tumitingin sa mga malalaking bagay. Madalas tayo ay nag-e-expect na malalaking bagay. Malaking milagro. Mararangyang pagkakataon sa ating buhay para lang masabi na tayo ay pinagpapala ng Diyos. Para lang masabi na kumikilos ang Diyos. Pero hindi po. Sa pinaka-ordinaryong pamamaraan, sa pinaka-ordinaryong pangyayari, sa pinaka-ordinaryong bagay na meron tayo at nangyayari at nagaganap sa ating buhay sa araw-araw, kumikilos ang Diyos. Minsan, kailangan lang nating imulat ang ating mga mata. Buksan ang ating puso sa mga ordinaryong bagay na ito. And pondering Mary's advocacy, my attention drawn to how Jesus chooses to perform His miracle. He could have simply made the wine from nothing, but He involves the server who fill the jars to brim with water. He takes the ordinary and transforms it into extraordinary. It is foreshadowing of His bread and wine, which become His body and blood. The familiar and ordinary becomes the real presence. And gaya ng sabi ko, ikatlong character ay yung waiter. Kung wala yung waiter na magpapatotoo kung ano ang nangyari at walang titikim sa tubig na naging alak at walang sasabi sa kinasal na bakit nagtago pa sila ng best na alak bago i-serve, siguro hindi malalaman at hindi magaganap din ang mga bagay na ito. At yun po yung pangatlo na paalala sa atin ng Panginoon. We must do our part. Madalas nanghihingi tayo sa Panginoon. Madalas gusto natin na dinggin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin. Madalas gusto natin na maibsan ang ating mga paghihirap. Pero madalas din nananatili tayo sa sitwasyon. Aayaw natin magte-take ng risk. Aayaw nating magte-take ng single step para makawala sa mga pinagdaraanan natin sa buhay. Mas gusto natin at mas nananaig sa ating kalooban ang takot at pangamba. Pero yun din po ang pinapaalala sa atin ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon, na ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay, na ang Panginoon ay patuloy na nagkakaloob ng biyaya, na ang Panginoon ay patuloy na nagbibigay ng gabay sa atin. Kung paano ipinapaalala ng Mahal na Birheng Maria na naandyan ang kanyang anak. Pero higit sa lahat, kailangan din po natin gawin ang part natin para maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. At yun ay ang paanyaya din ni Maria. Do whatever He tells you. Gawin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay punuin natin ng tubig ang jars. Punuin natin ng tubig ang ating puso at pagkatao. Tubig na sumisimbolo sa kadalisayan, sumisimbolo sa buhay, sumisimbolo sa pag-asa. So punuin natin ang ating sarili ng kalinisan, kabutihan, at pakikipagkapwa-tao. Punuin din natin ang ating sarili ng pag-asa. Huwag tayong manatili sa takot na naglalayo sa atin kay Kristo. Punuin natin ang ating pagkatao ng pag-asa at tiwala sa Panginoon. Dahil muli, kumikilos ang Panginoon. Kung gagawin lang din natin ang dapat nating gawin bilang mga binyagan. Amen.